i-release na natin ang ating mga manlalaro dahil magbabakbakan na sila sa Land of Dawn. It's gonna be game number 1, Aurora MLBB versus Blacklist International. And looking at the lineups, Bri, sino dapat lamang dito early game? Oh, kung ako lang, tumitingin tayo sa isang league. Siyempre, gusto nating isipin kahit paano na meron tayong aasahan na pagpanig dito. But then at the same time, looking at the mid, ito ay napakagandang, kumbaga, panlamang sa early. Nasa side din ng Blacklist ang Angela at ang Terisla. Ay, oh. Napakasakit nung dalawang yan magsanib puwersa sa mid lane ngayon. Makikita mo kahit may mga mailapag na nightmare spawn dito. Basta't mahampas ng maso, ating kupunan. Wala masyadong nag-overextend. Wala masyadong kumbaga lumalalim. At tansyahan lang kung tansyahan. Kaya naman excited na tayo para dito sa ating magiging possible turtle fight na sinimulan na nga with the guiding wind used by Rene J. Alam mo si MP, gigil na yan eh. Pinduto na yan eh. Nakaano pa naman siya. Naka-Martis pa naman siya, so gusto niya talaga ma-utilize yung early game power spike niya. Pero na, second turtle na up for grabs. Dalawang kupunan natin. Nandito pa rin naman. Oo, kung may pwesto pa. At unti-unting naghahanap ng buwelo. Blacklist International and Aurora MLBB. Pero sa ngayon ay... Ayaw nyo kasing 50-50. Gusto nyo 100-0 eh. Oh. Oo eh. Ganun eh. Eh ang problema, yung Blacklist, ganun din. Kaya ano, the moment na mapuruan either si Haji or si Lord JM or si Outplayed, sasanib kaagad si Haji. Pero namamanage talaga ito ng Aurora kasi may link nga sila. So in terms of global presence, late game split push capabilities, nandiyan yon para dito sa kanilang kupunan. Kaso si MP The King dito, nahanap yata si Edward. Force out yung Primal Wrath. Pero grabe, siya naman ngayon ang nagsabi na ako ang magpapalayo. Mag-push lang muna kayo. Oo, yun na. Isabi kasi ng Blacklist dito, kapag naghubad na yan si Edward, out na tayo, masakit yan eh. Tapos sabi naman ni Edward, okay lang, worth it magamit yung Primal Wrath kasi nga nakakapush si Demon Guide. Oo, tsaka ito yung sinabi natin right before mangyari yun. Ayan, Habang sinisilip natin ang ating Infinix handcam ng mga players. Simple lang ang magiging sagot talaga dito ng Aurora. Makipagsabayan kasi nasa kanila naman yung Ling. Kaya hindi natin gaano ramdam yung nagiging advantage din dito ng Blacklist International kontra sa Aurora. Kasi napapantayan lang din nila yung trades. Tingnan mo naman yung mga to. Lumabas na si Lord. Nauna pa lumabas si Lord bago makapitas ang dalawang kupunan. Sino makakuha ng unang Lord? Simulan na ba ito? Ito na ba ang laban ng kauna-unahang casualty? Yung first blood ay maririnig ba natin after 10 minutes of watching MLBB? Sa mga nanonood dyan, i-comment nyo ano mo una, Lord Slay o First Blood? Oo, kayo na ang bahala. Kasi kahit kami, hindi na kami sigurado. Pero Lord JM, ginamit na kayong curtain call. Naiwasan naman yung penalty zone. Si First ay mapaparusahan yata dito. At siya na nga yata yung tataguri ang First blood. Hindi pa rin! Kaso nandun si Demon Guide with the finish. At ngayon, makakuha yata ng advantage ngayon ng Aurora. Sumusugod na Yue with another kill onto MP The King. At ngayon ay may malinaw na advantage na ang Aurora MLBB. Ngayon, kukuha muna dito si Demon Guide ng kanyang purple buff, then transition to the Lord. Pero here is the veterancy of Edward, knowing na hindi tumama yung penalty zone perks flicker combination. Kaya naman sumugod na sila si Rene J, the captain. Lord JM naman ang kanilang gusto. Oo, Pero out nandito lang, na. disiplina lang, sabi ni Rene J. Grabe yung disiplina. Literal. Kompletong-kompleto ngayon ang Aurora sa disiplina. Nagmumula kay Rene J ang lahat-lahat. Lord JM doon masasalubong at hindi na yata makakalapit pa ang Blacklist International. Aurora MLBB secure. JM na force out na sila. Pero when hahabulin pa sana ng Blacklist International with the follow-up penalty zone ay maski yun na-anticipate ng Aurora. Kaya naman sila ngayon ang unang makakabasag ng mga mid lane turrets. Tuloy-tuloy na pag-convert ang kanilang nais din gawin. At katakot-takot na sitwasyon ito kasi literal na si Doming bantay sarado na ng Aurora. And 12 minutes na tayong nasa laro. Isipin mo na lang kung anong items na ang hawak niya. Marami na, ayun, kakabili lang ng ng Blade Armor. Nung early parts of the game, lahat ng turtle na pupunta kay MP. Kasi si Demon kahit pala may ibang plano, gusto niya kumuha ng Torre. Kasi alam niya yung power spike ng Aurora, mamaya pa eh. Yung Black mauna dito eh. Kahit sinisimulan na nga nila. Yung ikalawang Lord, kanina napunta sa Aurora. Uy, sakit. Masakit na dito si Yue. Ang sakit nun. Nightmare Expo pa lang yun. Tsaka... Hindi pa si hindi pa yung alien, hindi pa yung yun. Hindi pa si Wormy. Hindi pa si Wormy yun. Grabe dito yung damage ni Iwit. Mo siya na nga ang humaharang. Oh, sinasabi ni Yue Haji, oh. Haji, ito pa yung tinuro mo sa akin, Haji. Ay! Lord JM, susugurin na ngayon ang Aurora MLBB. Gusto na talagang hilapan ito. Nandoon yung penalty zone mula kay Perks. Pero mukhang kahit paano ay nakapuelo ang Aurora. Mapapatumba na si Perks dito. Isama mo pa si Outplayed. Ngayon, pero si MP The King nakuha yung Lord. Kaso isa-isa nang nawawala ang mga miyembro ng Blacklist International. Haji is down as well. Natin patatagalin ang labang ito na kanina pa naging tahimik.
ating stadium. Oo. Dahil nakita ng Rora yung ilaw. They see the light within and they seize the win as they take game number 1 kontra Blacklist International. At bawat fans dito ngayon sumisigaw na. Natatapatan yung boses natin sa lakas ng stadium. Nagdiriwang na ngayon ang mga Auroras.